Bukod po dyan, tignan niyo po ang record ng ating mga kandidato. Wala sa kanila ang may bahid ng dugo dahil sa tukhang. Uy, utang ina, wag mong pupuntahan yan, sir. Wag mong pupuntahan yung may bahid ng dugo dahil sa tukhang. Dahil putang ina yung tatay mo. Yung tatay mo ang pinakamagnanakaw na presidente. Yung tatay mo ang pinakamamamatay tao na presidente. Kaya wag mong pupuntahan yan, sir. Kapag ka ginugil mo yung pangalan ng tatay mo, lalabas lahat ng baho nyo. It's in the internet, sir. Kaya wag mong pupuntahan yan. Yan ang pinakamalaking pagkakamali mo. Yung puntahan mo yan. You do not have to compete with the Dutertes. Wala ka sa kalingkingan nila. Besides, sila nga ang nakabisto, nakasama ka sa drug watch list. O kaya wag mong pupuntahan yan. Tokhang, putang ina, yan lang ang yan ang isa sa mga pinaka nagustuhan ng mga Pilipino kay Duterte. When you ask every Filipino in the streets or on the street, talagang sasabihin ng mga Pilipino na tokhang maganda yun kasi naubos yung mga adik. Palibhasa bongbong, galit ka sa tokhang kasi naubos yung source siguro. Siguro noong mga panahon na inuubos ni Duterte yung mga pusher, putang ina, pati yung source mo naubos. Pati yung pinagkukuhanan mo baka nawala. Kaya galit na galit ka sa tokhang. Umamin ka. O hindi mo naman dinideny na adik ka. Di ba? Tinatanong ko kung adik ka, di mo naman dinideny. Ayaw mo rin magpa-drug test. Utangin lang yan. Anong iisipin ng tao? Di adik ka. Yun ang iisipin ng tao. Kaya kagalit sa tokhang kasi baka adik ka. Baka. Ano pa? Wala sa kanilang kasabwat sa pagbulsa ng sako-sakong pera, pinagsamantalaan ang krisis ng pandemya, pinabayaan ang ating mga kababayan na magkasakit at mamatay. Ha? Tangina, ang galing. Tangina, ang galing talaga ni Bongbong. Sako-sakong pera daw ang ibinulsa. Nino? Tangina, Bongbong, bagyo lang, wala kang alam. Hindi mo alam kung paano susolusyonan yung baha at bagyo sa Pilipinas. Putang, kung ikaw ang presidente ng Pilipinas nung pandemic, sigurado ko patay na lahat ng Pilipino sa sobrang kabubuhan mo. Paalala ko lang ha, Bongbong ha. Meron po tayong krisis noong pandemya. Dahil sa pandemya, nagsarado ang ekonomiya. Ano ang ginawa ni Pangulong Duterte? Binigyan niya ng ayuda yung mga hindi makapasok sa trabaho, yung mga nawalan ng trabaho, yung mga na-stuck sa bahay. Nagkaroon ng sandamukal na mga COVID facilities. Nabayaran ng PhilHealth lahat ng mga nasa ospital na nagka-COVID. Maraming namatay, putang ina ka. Buong mundo maraming namatay, Bongbong. Hindi lang sa Pilipinas. Kung makapagsalita ka, kala mo naman sa Pilipinas lang marami namatay. Punta ka sa India, punta ka sa Spain, pumunta ka sa Japan. Ang dami ding namatay dyan sa Singapore. Pero, saradong ekonomiya. Tingnan mo ha, sarado ang ekonomiya, walang perang pumapasok. Nakapagbigay ng ayuda si Presidente Duterte. Nangutang ba siya para sa ayuda? Hindi. Gumawa siya ng paraan, gumawa siya ng pagkakakitaan para magkaroon tayo ng supplies. Ano yon? Bakuna, libre nating nakukuha. Habang yung ibang mga bansa, katulad ng Amerika, nagsara, hindi lalabas ang bakuna, sa atin muna. Si Pangulong Duterte nakipagkaibigan sa mga bansa para makakuha ng bakuna. Maiturok, putangin na mo, pati ikaw nga, tinurukan eh. Pati nga mga pamilya mo, tinurukan libre. Makapagsalita ka. Nagbibigay pa ng ayuda. Wala nang perang pumapasok. Nagbibigay pa ng ayuda si Duterte noon. First tranche, second tranche, third, tatlong tranche. Pucha yan, halos 3 taon. Nasarado ekonomiya. O ngayon, binuksan na ekonomiya. Binuksan na ekonomiya. Nung ikaw naging presidente, open na lahat. Bukas na mga mall, bukas na mga opisina, balik na sa normal ng mga tao. Pucha, yung ayuda, namimigay pa rin kayo? Namimigay pa rin kayo ng ayuda hanggang ngayon? Tapos na yung pandemya, namimigay pa kayo ng ayuda, mga kumag kayo. Yun ang corruption. Paano mo sasabihin corrupt? Noong panahon ni Pangulong Duterte, tinaas ang sweldo ng pulis, tinaas ang sweldo ng sundalo. Namimigay pa ng ayuda. 10 taon yung passport, 10 taon yung lisensya. Yan ang presidente may nagawa. Nung binulsa yung sako-sako. Tangina, kung titingnan nyo yung mga relos ninyo, walang ganyang relos ang mga Duterte. Kung titingnan ninyo yung luho ninyo, walang ganyang luho ang mga Duterte. Pucha, ang sasakyan mo may back. Si Duterte, ang sasakyan niya normal lang. Tingnan mo sasakyan ni Duterte ngayon, pick up na itim lang.
Magaling magturo ang magnanakaw. Oo, ganyan ang mga magnanakaw, magaling magturo ng mga ng iba para malihis sa kanila. Sabi nga kung sino yung unang nagsabi na mabaho, siya ang umutot. Ano pa? Ano pa sasabihin? Puta, fake news, di ba? Fake news, ha? Sabi nga, binulsa daw ang sako-sakong pera. Puta na. Nahiya naman kami sa inyong dalawa ni Martin Romualdez. Mali-malita yung pera na di umanong buhat-buhat ni Martin Romualdez dyan sa Okada. Tapos, ikaw nakakuha ka ng 2 tonelada na droga dyan sa Alitagtag, tapos nabawasan ng 1 tonelada. Saan napunta? Noong panahon ni Duterte, wala nakukuhang ganyang mga droga. Noong panahon mo, sa kaliwat kanan yung nakukuhang ganyang karaming droga, pero wala nahuhuling drug lord. Buti pa kay Duterte, may namamatay na drug lord. Pero sa'yo, ni isang drug lord, walang nahuhuli. Wag mong ipakumpara. Wag mong ikumpara. BBM. Ang daming highway na nabuksan ni Pangulong Duterte. Halos lahat ng airport na paganda niya. Tangina, ikaw bongbong sa panunungkulan mo, 3 taon, wala ka pang naaayos. 3 taon lang actually matino yung Pilipinas ni Duterte. Yung remaining 3 years niya, putya nandiyan dyan yung sabog ng bulkan, lindol na malakas, category 5 na bagyo, ilan. Pero marami ba namatay na Pilipino? Wala. May naghirap ba ang Pilipinas? Hindi. Ay sa'yo nga ilan pa lang yung kalamidad mo, simpleng habagat na ulan pa lang kumakamot ka na sa ulo, hindi mo na alam ang gagawin mo kung makapagsalita ka. Kala mo perfect ka, sir. Perfecto ka. Oh, ano pa? Wala sa kanila ang mga pumapalakpak sa China at natutuwa pa kapag tayo ay binobomba ng tubig. Tiyatamaan ang ating mga Coast Guard. Gago. Ba't binawasan mo yung budget ng AFP? Bakit from 50 billion na hinihingi nila, bakit ginawa mong 35 billion? Di sana, kung talagang gusto mong manalo tayo dyan sa South China Sea na yan, putang ina, hindi mo sana binawasan ang budget ng armed forces ng modernization. Bobo. Nagsasasabi mo. Tarantado ka. Sa totoo lang, si Duterte nga, buti nga si Duterte, tinaas yung sahod ng mga sundalo. Ikaw, putang ina, pinaghulog nyo pa yung mga sundalo, 3,000 mahigit para sa pensyon nila, pagtanda nila. Tapos kung makapagsalita ka, akala mo mahal na mahal mo bayan, mahal na mahal mo mga sundalo, ulul. It's the other way around. Naharang ang ating mga mangingisda, ninanakaw ang kanilang huli. At bukod pa ron ay inaagaw pa ang mga isla natin para maging bahagi ng kanilang bansa. Wala po sa kanila ang tilang sakristan ng isang bulaang propeta Wala ang propeta, ito maganda. na nasasakdal dahil sa pagyurak sa ating kabataan at sa ating kababaihan. Wow. Bongbong, putang ina ang kapal ng mukha mo. Alam mo naman pala na ganyan si Pastor Apollo Kibuloy. Bakit ginamit mo yung resources niya? Bakit tinanggap mo yung perang galing sa kanya? Bakit ka nagkamal ng mga tulong mula sa kanya? Kung alam mo naman pala na ganyan siya. Bula ang propeta. Bakit senador ka pa lang? Punta ka na ng punta sa Kingdom of Jesus Christ para manghingi ng suporta niya. Bakit kinakain mo yung pagkain na hinahain niya sa'yo? Bakit nung kampanya, wala kang inaatinan na mga debate dahil basura tingin sa'yo ng media, bakit doon ka sa SMNI naghingi ng suporta? Nung rally nyo sa Tagum, kaninong bus yung ginamit mo para tulugan, pagpahingahan ng pamilya mo? Di ba kay Pastor Apollo Kibuloy? Bakit mo kinukuha o bakit mo ginagamit yung resources niya kung masamang tao naman pala siya? Anong tawag sa'yo, Bongbong? Bula ang propeta naman pala, bakit ka lapit ng lapit sa kanya? Bakit humihingi ka ng tulong sa kanya? Tanungin kita, anong nagawang mali sa'yo ni Pastor Kibuloy? Anong nagawang mali sa'yo? Lahat ng hiling mo, ibinigay niya. Yung dyan sa sa hotel na dyan sa hotel na debate, na ang dami-dami mong bitbit na julalay. Magkano yun? Binayaran lahat ni Pastor Apollo Kibuloy yung niyan, yung head count ng mga yan. Milyon-milyon, daang-milyon yung kanyang ginastos sa entourage mo pa lang. Tapos yung mga resources pa niya na pinahiram niya sa'yo during your campaign, dahil pinangakuan mo siya na itutuloy mo yung laban ni PRRD sa sa insurhensya. Ang kapal ng mukha mo, matapos mong makinabang, matapos mong kumamkam, matapos mong lunukin lahat ng tulong, putang ina, ito pang igaganti mo. Sasabihan mo pa ng masama, gago yung mga mukha mo sa wall nila doon sa Kingdom of Jesus Christ. Kitang-kita doon yung mukha mo. Humihingi ka ng suporta kay Pastor Apollo Kibuloy noon pa.
Senador ka pa lang. Tinutulungan ka na niya. Anong nagawang mali sa'yo para ganyanin mo? Alam mo, ang magnanakaw, walang mga utang na loob yan. Katulad mo. Kapal ng mukha mo. Besides, presidente ka ng Pilipinas, presumption of innocence is inevitable. You are innocent until proven guilty. Nasa korte na, hinaharap niya. Buti pa nga siya, hinaharap. Ikaw, drug test lang, di mo maharap eh. Buti pa siya, hinaharap niya lahat eh. Nanay mo nga, convicted din eh. Ikaw, convicted ka din eh. Di ba? Kung makapagsalita ka, akala mo kalinis-linis ng pamilya nyo. Magnanakaw yung tatay mo eh. Mamamatay tao yung tatay mo eh. Di ba? Yung martial law ninyo, daming pinatay ng tatay mo. Nasa history books yan. Lahat ng kahayupan nyo. Ninakaw nyo lahat ng pera ng taong bayan, tapos magsasalita ka tungkol sa nakaw. Kaban-kaban, sako-sakong pera, ninakaw. Putang ina nyo, ang daming ninakaw ng tatay mo sa bayang Pilipinas. Huwag ka magsasalita tungkol dyan, Marcos. Putang ina, kung may pinakamagnanakaw ng mga politiko sa buong mundo, kayo yun. Kayo ang mga magnanakaw sa bayang Pilipinas. Kaya lahat ng mga sinasabi mo, patungkol yan sa'yo. Itong mga kaso ni Pastor Apollo Kibuloy sa Amerika, wala na. Nalalaglag na isa-isa. Nakita mo yung ginawa ni Donald Trump doon. Sa Amerika, yung Department of Justice at FBI weaponized para targetin yung mga religious organizations, religious group para i-freeze yung mga assets nila. Di ba ganyan ginagawa mo? Di ba yan ang model mo? Di ba yun ang ginagaya mo? Oh, so ngayon, pagka napalitan na rin ng administrasyon, putang ina nyo, kung katulad ng ginagawa ni Donald Trump na binabalikan niya yung mga nang abuso sa mga religious organizations, babalik din yan sa'yo balang araw. Putang ina, Bongbong, kailangan bilisan mong pagtakas sa Pilipinas. Babalikan ka lahat ng mga kahayupang pinaggagawa mo sa bayang Pilipinas. Ano pa? Wala sa kanila ang tagataguyod ng pugad ng krimen, ng sentro ng paglalapastangan ng mga kababaihan na mga pogo. Pogo? Tangina. Alam mo yung mga kasama mo dyan? Nababalitaan may pogo. At saka, huy, tumigil ka ha. Yung pogo, galit na galit ka. Pinatalsik nyo yung pogo. Pero pinalitan nyo naman ng mga online na sugal. Online na sugal na ang apektado mga Pilipino. Katulad ng sinasabi ko, yung pogo, ang binibiktima niyan, mga Chinese din. Pero itong mga bagong sugal ngayon na nagkalat, ang binibiktima niyan, mga Pilipino na. Tayo ngayon ay nasa sangandahan ng ating paglalakbay bilang isang malayang bansa. Ayun na nga, Diyos ko po. Tayo daw ay hindi probinsya ng China. Hindi naman talaga eh. Ay, nako. Oo, pero wala na kasing kwenta yung mga sasabihin niya dito at medyo napahaba na itong video natin. It was supposed to be a 30-minute video pero napahaba na dahil talagang ibang klase. Triggered talaga tayo pagka nagsisinungaling to si Bongbong kasi alam mo, ang dali talagang i-debunk ni Bongbong kasi you can just go back to what they did to our country, yung tatay niya, and ano yung track record nila para magsalita siya ng ganyan. Alam niya kung papaano ang magbintang na ito ay magnanakaw dahil sila yung magnanakaw. History will tell you. History will tell you na ang Pilipinas during the time of his father is the darkest hour and time noong itong buong history ng Pilipinas. So, congratulations! Dapat talaga ito si Bongbong ay patawag sa TRICOM dahil sobrang fake news. Mahilig mag-akusa ng walang pinanghahawakan. Kaya dapat ito ang iniimbestigahan, hindi yung vlogger. Vlogger din naman ito di ba? Sana marami kayong natutunan ngayong ating sessions. Mabuhay kayo. God bless us all and God bless the Philippines. At sana mawala na itong mga hinayupak na ito sa pamahalaan para mabuhay na tayo ng maalwan. Ako po ay nagre-react lamang. Ito po ang aking personal na reaksyon sa mga pinagsasasabi nito ni Bongbong. Wala tayong ginagawang balita. Wala tayong hinahatid na peking balita. Tayo lamang po ay nagre-react according sa kanyang mga pinagsasasabi. At bato-bato sa langit ang tamaan, huwag magalit. Sigurado gigil na naman sila dito. Again mga bossing, like and share para